Isang pagbati ng magandang umaga po sa inyong lahat. Mula dito sa Assisi, Italy, kasama ko ang isa sa mga pilgrims ng aking Marian Pilgrimage. Pwede mo pakilala yung sarili mo sa amin? Ako nga pala po si Babylin Watanabe, galing pang Japan. Ako ay sumama dito sa pilgrimage ni Father Danichi. Oh, Lynn, kamusta ang buhay sa Japan? Kamusta mabuti naman, Father. Marami palang hapon sa Japan, no? Ano ba? Oo naman, ngayon mo lang ba nalaman? Opo, Father. Gaano ka nakatagal sa Japan? 16 years na po, Father. Wow, 16 years. So may family ka ba doon? May asawa? Yes, my husband is Japanese and I have 2 daughters. Isang magi 8 years old and magto 12 years old. Oh, si Lynn galing pa ng Japan, umuwi lang para sumama sa Marian Pilgrimage. So Lynn, bakit mo naisipang sumama dito sa Marian Pilgrimage? Bakit ko naisipan sumama? Kasi, Father, actually hindi ako familiar sa mga, lalo na Marian Pilgrimage. So, gusto ko pang, actually, I want to more about Jesus, but I want to more about Jesus is dapat sa Holy Land eh. Kaya Marian Pilgrimage, so para I want to more about the saints, yung mga malalapit kay Jesus, lalo na si Mama Mary, and to deepen my faith. Wow. Well, para sa kaalaman po ng lahat, dahil sarado pa po ang Holy Land, kaya hindi pa siya ganon pinupuntahan ng mga turista. May mga mangilan-ngilan nakakapunta, pero para mas safe, hindi pa rin naman ganoon ka bukas na bukas ito sa mga turismo. Pero si Lynn, pinili niyang sumama sa Marian Pilgrimage para malaman and to deepen her faith. Lynn, gaano ka-importante ba sa'yo ang pananampalataya? Importante, Father. Kumbaga, sa isang araw, wala kang faith, hindi kompleto ang araw eh. So, parang isa siya sa food for the soul, Father. Yun. Wow. Lynn, pwede mo bang ma-share sa amin, ano ba ang itsura ng pananampalatayang Kristyanismo o Katolisismo sa Japan? Paano makukumpara ito sa Pilipinas? Mahirap kasi hindi naman sila believer. Yung environment mo is hindi naman believer. So, kailangan mo talaga parang magsarili. Magsumikap na panatilihin yung pananampalataya mo. Nasa bansa ka na hindi naniniwala at iba ang pinaniniwalaan. Nasusubok ba? Minsan ka bang parang nasubok yung faith mo dahil ang mga kasama mo ay mga non-believers? No, Father. Kasi kung malakas yung pananampalataya mo, kahit ano pa yan, hindi ka masusubok. Wow. Believe naman ako dun sa'yo, Lynn. Lynn, sabi mo kanina, sumama ka rito to deepen your faith. Yes. Kailangan ba na mag-pilgrimage ka para ma-deepen yung faith? Sa akin, actually, hindi ko rin sure kung kailangan. Kasi lalo na, alam mo naman, kailangan natin ng budget dyan. Yeah. Paano yung mga walang budget? Yeah. Siguro nagkataon lang na pinag-ipunan ko since birth. Wow. Pinag-ipunan ko since birth. Pero, hopefully, sana yung kaya ako sumama dito para makilala nga ng lubos ang mga saints, mga banal na malapit kay Jesus. Worth it ba yung gastos? Worth it, Father. Paano mo nasabing worth it? Worth it. Unang araw pa lang, ang ating bagong Santo Papa, nakita natin ng personal at malapitan. Dun pa lang worth it na. Pwede kong masabi, unang araw pa lang, pwede na umuwi. Pwede na pong umuwi. Sa lahat ng napuntahan natin so far, alin yung mas tumatak sa'yo, yung mas may tama sa iyo at mas nagustuhan mo? So far, Father, ang St. Peter's Basilica. Bakit? Ano kasi, meron doon? Anong meron doon? Kasi si St. Peter, madalas ko siyang naririnig sa Bible. Yun siya ang unang pope ng simbahang Katolika. And basta hindi ko mapaliwanag. Pero ano nakita mo doon sa loob ng simbahan na nagustuhan mo talaga?
Hindi ko mapaliwanag, Father. Yung feeling na nandun ka sa loob? Yung feeling na nandun ka sa tinatag ni Saint Peter, Yeah, yes. yun pa lang parang hindi talaga mapaliwanag. I understand. I understand. Totoo naman. Kahit naman din ako, iba yung parang kumbaga may masasabi kang mystic experience or of course, religious experience na yun na yung regalo ng Diyos na hindi natin mapaliwanag, bigay na yung pakiramdam na tayo malapit sa banal, tayo ay malapit sa mga santo, yung feeling na gano'n. Bukod sa syempre, nandoon si San Pedro na doon nakalibing, yes, no? Father. Kaya iba yung pakiramdam talaga at lalo na syempre yung simbahan na yon tinatag matagal na at panahon. ilang libong taon na, no? Kaya Lagi siyang nasa Bible. Yes, no? Kaya naman talaga iba yung mararamdaman ninyo kapag kayo sumama sa isang Marian pilgrimage katulad nito. Panghulilin, kung ikaw ay babalik sa Pilipinas, no? Paano mo ikukwento itong karanasan na ito sa iyong anak, sa iyong asawa, o sa iyong mga kapamilya? Anong masasabi mo tungkol sa iyong naging journey? Sa ngayon, ang masasabi ko, yung mga itinatag ng mga unang panahon na simbahan dito sa Europa, hindi mo pa may paliwanag kung paano nangyari eh. Paano ginawa to? Talaga bang sila lang ang gumawa nito? Dito ba talaga sila nanirahan? Parang kulang yung isang beses na pagpunta rito eh. Parang kailangan mong ulitin para malaman ng lubusan. By the way, day 4 pa lang po kami sa aming Marian pilgrimage at meron pa kaming 15 days para maglibot dito sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Kaya medyo ganun pa rin kaaga pero ganun pa man, no? Si Lynn at gaya ng ibang mga pilgrims ay nakapunta na sa iba't ibang mga lugar. O nakita natin si Padre Pio. Padre Pio, di ba? O nakita rin natin yung 4 major basilicas. Alam mo ba yon? Yun yung una, St. Peter's Basilica. Sunod yung St. John Lateran. Tapos yung Santa Maria Maggiore Basilica, kung saan nandun nakalibing si Pope Francis. At yung panghuli, syempre, St. Paul outside the walls. O nga pala, doon tayo nag-misa ng banal. Doon tayo celebrate ng banal na misa. Alam mo ba, first time ko rin na mag-celebrate ng mass doon. Kaya kahit na nakailang punta na ako doon, iba pa rin yung experience. Talaga, no? Talagang lagi tuwing pupunta, bagong experience. Bagong experience. Maraming salamat, Lynn. Maraming And I salamat, hope na Father. mag-enjoy ka. Mamaya, bibisitahin naman natin ang mga simbahan ni St. Francis of Assisi, St. Clare, at mamaya, pupuntahan natin yung simbahan kung saan nagpakita si Archangel Michael. Diba? So yan yung mga pupuntahan natin. At syempre, yung magiging bagong santo, si Carlo Acutis. Bagets lang yon pero siya'y magiging santo. At medyo makaka-relate tayo sa kanya kasi moderno siyang santo. No, nito lang siya nabuhay. Hindi katulad nung sinauna nila St. Francis, nila St. Clare, pero ito, nabuhay siya sa modernong panahon. At ibig sabihin, pwede palang maging banal kahit sa panahon natin ngayon. Kaya, abangan natin lahat yan. Maraming salamat sa iyo, Lynn. Thank you po, Father. Salamat. At kung gusto mo rin na magkaroon ng experience katulad ni Lynn, sama ka lang sa aming Marian Pilgrimage at kontakin lang, tawagan lang ang Catholic Travel Incorporated. Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At kami po ay bumabati mula dito sa Assisi, Italy. God bless po.